Bumilis ang pagmahal ng mga bilihin nitong Disyembre kumpara noong Nobyembre. Sa pagpasok naman ng taon, hindi na lang mahal na presyo ng bigas ang problema, kundi mahal na kamatis na rin. Nakatutok si Ivan Mayrina. Naging pirming hamon sa magtatatlong taon ng Administrasyong Marcos ang nagtataas ang presyo ng iba't ibang pangunahing bilihin. Dumaan ng bansa sa nakakalulang presyo ng sibuyas, sili at maging ng patatas. Ngayon pinag-uusapan ang mataas sa presyo ng kamatis at ang hindi malutas-lutas, ang mataas sa presyo ng bigas. Hindi na pag-usapan sa unang full cabinet meeting ngayong taon ang food security at presyo ng pagkain. Pero hiwalay daw na pupulungin ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Agriculture kaugnay nito, kasabay ng pagtiyak na tinututukan ito ng gobyerno. Mula nung umpisa ng paninilbihan ko sa kabinete, nagtataka kami kung paano pa mangyari yan. There is sufficient supply, but the prices don't go down. They go up. So we have been very active in prosecuting yung mga hoarders. But that is only one part of the explanation. Merong smuggling. But we are looking at all this. Yung kamatis is local production. Bakit mataas? Kung dato sa pagbabasehan, nagbubunga naman daw ang ginagawa ng gobyerno para maghinay-hinay ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Kahit pa tumaas ito sa 2.9% itong Disyembre mula sa 2.5% noong Nobyembre base sa datos sa ilalabas ng Philippine Statistics Authority. Dahil sa buong taong 2024, nasa 3.2% ang naitalang inflation rate, di hamak na mas mababa sa 6% noong 2023. Pasok din yan sa 2 hanggang 4% na target ng gobyerno para sa taong ito. Pero hindi lang bilihin tulad ng pagkain kundi mga samot-saring bayarin ang kailangan ding matutukan na may kinalaman sa inflation, tulad ng nagpataas sa inflation itong Disyembre. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ang mas mabilis na pagtaas ng renta sa bahay na may 2.4% inflation at LPG na may 7.8% inflation. Pinulong kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga economic managers sa kinabibilangan ng NEDA, BSP at Department of Finance. Bagamat ikinatuwa ang mas mababang inflation sa buong taon, ipinag-utos ng Pangulo na huwag magpakakampante at manatiling handa dahil naririyan pa rin ang mga dahilan para muling sumirit ang mga presyo tulad ng mga sigalot sa iba't ibang panig ng mundo at ng masamang panahon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.